Bago pa mahulog sa Infinity Castle nahulaan na ni Obayashiki na darating si Muzan pagkalipas ng 5 araw. Kaya naman, ipinasya nitong gawin ang sarili bilang pain upang matulungan ang Demon Slayer Corps na matalo si Muzan. Matapos marinig ito, ang Stone Hashira ay nagtaka kung bakit ganoon ang kanyang pag-iisip. Ipinaliwanag ng pinuno na hindi papayagan ng ibang Hashira na maging pain siya at ito lamang ang pwede niyang pagsabihan. Kung sakaling maputulan man ng ulo si Muzan hindi pa rin ito mamamatay at marahil ang tanging makakatalo sa kanya ay ang sikat ng araw. Kaya naman, nababahala siya na baka kailan ganing lumaban ni Gyomei hanggang sa sumikat ang araw. Gayunpaman, alam ni Gyomei na ito na ang huling hiling ng pinuno kaya agad siyang sumang-ayon. Dahil dito, nagpasalamat ng lubos ang pinuno kay Gyomei, umaasa na ito na ang huling laban upang wala na sa kanyang mga anak ang mamatay pa. Balik sa kasalukuyan, si Tanjiro kasama ang lahat ng mga mandirigma ay dinala na ni Muzan sa loob ng Infinity Castle. Buong lakas na inihayag nito na ang lugar na ito ang magiging libingan ng Demon Slayer Corps. Kasabay nito, nagpadala siya ng hamon kay Tanjiro upang makita kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Hindi natakot si Tanjiro at nanindigan na si Muzan ang pupunta sa impyerno dahil hahanapin niya ito at tatalunin. Ang Infinity Castle ay isang napakalito at mahiwagang espasyo na naging dahilan upang hindi mapag-iba ni Tanjiro ang kaliwa at kanan. Itinanong niya sa sarili kung ito ba ay Blood Demon Art na nilikha ng isang demon. Habang nangyayari ito, pinapakalma naman ni Obanai si Mitsuri habang ito ay labis na nagpapanik. Sa kabilang banda, seryosong nagmamasid si Shinobu sa bawat demon sa paligid upang mahanap ang kanyang tunay na kaaway. Sa bahaging ito, ginamit ni Gyomei ang kanyang flail upang sirain ang isang silid at tumalon sa loob bilang landing spot. Matapos ang maraming pagsisikap, sa wakas ay nagkaabot din ng kamay ang Serpent Hashira at Love Hashira. Sa ngayon, ang lahat ng mga Hashira ay pinaghihiwalay sa isang napakalawak na espasyo. Alam ni Tanjiro na upang mailigtas ang lahat mula rito, kailangan nilang mahanap si Muzan at talunin ito. Gayunpaman, hindi pa siya nakakahanap ng kapitan habang patuloy na nahuhulog sa kawalan. Bukod pa rito, kung magpapatuloy siya sa pagkahulog sa ganitong bilis tiyak na mapapahamak siya. Swerte na lamang at sa tamang oras ay sumulpat ang Water Hashira na si Gyo na gumamit ng water breathing upang baguhin ang direksyon ng pagkahulog. Kasabay nito, hinailan niya si Tanjiro upang pareho silang makalapag ng ligtas. Sa wakas, matapos ang ilang sandali ng pagkahulog nakalanding na sila habang nagtanong si Gyo kung ayos lang ito. Nagpapasalamat pa lang ito nang biglang may lumitaw na demon sa likuran, kaya agad ginamit ng binata ang water-breathing first form para tapusin ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Gyo na may nagbago kaya tumalon ito patungo sa spot ni Tanjiro. Lumalabas na ang istruktura ng Infinity Castle ay patuloy na nagbabago upang ailapit ang iba pang mga demon sa kanila. Ang dalawa ay nagkaroon ng napakahusay na koordinasyon upang magkasamang harapin ang mga ito. Sa huli, magkasikod silang sumandal at magkasabay na nagpakawala ng water breathing na matagumpay na pumatay sa buong hukbo ng mga demon. Matapos iyon, kinailangang kilalanin ni Tanjiro na napakahusay talaga ni Gyo. Dahil nahulaan na niya ang form na balak gamitin niya, at pagkatapos ay pumili ng form na hindi makakahadlang sa pag-atake ng binata. Naniniwala si Gyo na ito na ang pugad ng mga demon na dati nang pinasukan ng Wind Hashira at Serpent Hashira. Ang pagdadala ni Muzan sa buong Slayer's Corps dito ay tiyak na pinagplanuhan na nito, kaya naman nais niyang kumilos silang dalawa ng may labis na pag-iingat. Samantala, si Mitsuri kasama si Obanai ay malalim nang naglalakbay sa loob ng Infinity Castle upang hanapin si Muzan. Sa daan, isang pangkat ng mga demon ang lumitaw at pinalibutan sila. Agad na ginamit ni Obanai ang serpent-breathing fifth form at sumugod sa gitna ng mga demon at nagpakawala ng mga tumpak na hiwa na nagpatapon sa kanilang mga ulo habang pinaninindigan na walang sino man ang may karapatang humawak kay Mitsuri. Matapos marinig ito, labis na natuwa ang Love Hashira dahil sa kanyang pagiging astig. Sa kabilang banda, saan man magpunta ang Stone Hashira ay nililinis niya ang daan, isang kumpas lang ng kanyang flail at ang kawan ng mga demon ay naglalaho. Ang Mist Hashira na si Moichiro na nasa kanyang tabi ay nakikipagtulungan din upang ubusin ang mga demon sa daan. Napansin nilang dalawa na kanina pa lamang ay mga mababang uri ng demonyo ang lumilitaw, at tila ang kanilang misyon ay pagurin ang Slayer's Corps. Sa sandaling ito, ipinaalam ng Stone Hashira sa Mist Hashira ang tungkol sa sakripisyo ng pinuno, ginamit nito ang sariling katawan bilang pain upang maakit si Muzan na pumunta. Matapos marinig ito, nagulat si Moichiro at hindi makapaniwala, naalala ang nakaraan ng una siyang makatagpo ng demon at muntik nang mamatay. Ang pinuno ay palaging nasa kanyang tabi tulad ng isang ama upang alagaan siya.
Ngayon, hindi lang ang nakatatandang kapatid ang kinuha ni Muzan, kundi pati na rin ang kanyang ikalawang ama. Kaya naman, sumumpo siya na ipapatikim kay Muzan ang matinding sakit bago ito itapon sa impyerno. Sinabi ng Stone Hashira na ang buong Slayer Corp sa kasalukuyan ay may iisang layunin na ang talunin si Muzan anuman ang mangyari. Ang pagkamatay ng pinuno ay nagdulot ng matinding pighati sa Wind Hashira, labis pa rin siyang nagsisisi dahil hindi siya nakabalik ng maaga upang protektahan ito. Sa tamang sandali, isang demon ang lumapit kaya agad na hiniwa-hiwa nito ito sa ilang piraso sa isang kurap mata. Pinunasan ng Wind Hashira ang mga luha at hinamon lahat ng demon para mapaslang niya kaagad. Samantala, si Inosuke ay labis na nagagalak dahil maraming mababanggas na demon, ito na ang pagkakataon upang subukan ang resulta ng kanyang nakaraang pagsasanay. Ginamit ng binata ang beast breathing upang linisin ang mga demon na humaharang sa daan upang sumulong. Sa kabilang banda, si Genya ay labis na nalilito at hindi alam kung anong lugar ito. Ngunit, hindi siya nag-aalala para sa sarili kundi umaasa lamang na ligtas ang nakatatandang kapatid na si Sanemi. Sa bahaging ito, narinig ni Zenitsu ang tunog ng taong kanyang hinahanap, kaya naman mabilis na pinatay nito ang lahat ng demon sa daan upang mahanap siya. Sumumpo ito na hinding-hindi mapapatawad ang mga ginawa nito. Ang Insect Hashira ay nakarating sa isang napakagandang palasyo sa loob ng Infinity Castle, at pagkapasok pa lamang niya sa loob na amoy na agad niya ang dugo sa paligid. Nang sundan ng amoy na iyon, nakita niya ang isang demon na pumapatay sa maraming kababaihan sa loob. Nang makita si Shinobu, agad itong lumingon at pinuri ang dalaga na kapwa bata at checks pa. Labis itong nasisiyahan at nais magpasalamat sa Upper Moon 4 dahil sa pagdadala ng isang magandang tulad ni Shinobu rito. Nang makita si Upper Moon Tudoma, agad na naalala ni Shinobu ang kanyang nakaraan. Noong panahong iyon, ang kapatid ni Shinobu na si Flower Hashira Kanae ay namatay mismo sa pagsikat ng araw. Bago umalis, nakiusap si Kanae kay Shinobu na iwanan ang Slayer Corps upang mapanatili ang kanyang buhay. Nais lamang ni Kanae na mamuhay ng masaya ang kapatid hanggang sa tumanda, ngunit tumanggi si Shinobu at sinabing tiyak na maghihiganti siya para sa kapatid. Nakiusap ito kay Kanae na sabihin kung anong hitsura ng demon na tumalo sa kanya, at ipinaalam ni Kanae na ito ay isang demon na may tila mantsa ng dugo sa kanyang ulo. Ngayon, sa harap ni Shinobu ay ang demon na iyon at walang kaduda-duda. Ang demon na ito ay may hilig sa pagpatay sa mga kababaihan na nagdulot ng labis na takot sa biktima habang humihingi ng tulong kay Shinobu. Nang makita ito ng Insect Hashira, agad siyang sumugod upang iligtas ang babae sa harap mismo ni Doma. Akala niya ay nailigtas na niya ang biktima ngunit nahuli siya ng ilang segundo at napaslang ito. Bago ito, ipinalam ni Kanae na ang sandata ni Doma ay isang pares ng napakatalas na pamaypay. Ipinakilala nito ang sarili bilang tagapagtatag ng isang kulto na tinatawag na Eternal Paradise. Ang kanyang tungkulin ay pasayahin ang mga tagasunod, kaya naman uubusin niya ang mga biktima at walang etitira. Tulad ng babaeng humingi ng tulong kanina ngayon ay hindi na ito nakakaramdam ng sakit, at naniniwala si Doma na ito ang paraan upang iligtas ang kanyang mga tagasunod, upang ang lahat ay magkasamang mapunta sa langit sa pamamagitan ng pagiging pagkain niya. Matapos marinig ito, nagalit si Shinobu dahil ang baklang ito ay may malubhang problema sa pag-iisip. Nagpakita ng pagkalito si Doma dahil bago pa lang nagkakatagpo ngunit nagsasalita na si Shinobu ng mga masasamang salita. Kung may dinadalang pighati si Shinobu, handa siyang makinig sa kanyang mga hinaing. Itinuro lamang ni Shinobu ang kanyang kasuotan at sinabing ito ang pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid. Matapos marinig ito, naalala agad ni Doma ang araw na kinuha niya ang buhay ng Flower Hashira Kanae ng Demon Slayer Corps. Inamin niya na si Kanae ay isang maganda at mabait na babae, sayang lamang at noong panahong iyon ay sumikat na ang araw kaya hindi niya nakain ito. Matapos marinig ito, labis na nagalit si Shinobu at agad na ginamit ang insect breathing upang sumugod tulad ng isang pukyutan. Tumusok siya sa isang bahagi ng mata ni Doma na hindi nito napaghandaan, ngunit agad na gumamit si Doma ng Blood Demon Art na nagpalamig sa baga ng dalaga. Kampante si Doma na kung sa mata lang ang atake ay hindi siya maaapektuhan nito, at kailangan nitong putulin ang kanyang ulo. Ngunit, ibinalik ni Shinobu ang kanyang espada sa kaluban at sinabing huwag munang magalak ng maaga. Marahan niyang pinaliko ang espada na lumikha ng tunog na nagpasuka ng dugo kay Doma. Hindi sigurado si Shinobu kung ang kamandag na ito ay sapat na upang tapusin ang isang Upper Moon, kaya taim-time siyang nanalangin sa kanyang kapatid na gabayan at tulungan siya. Sa panig ni Doma, bagamat siya ay bumagsak ay alam na niya ang tungkol sa kamandag na ito noon pa man. Lumalabas na ang iba pang mga demon ay nagbahagi na ng impormasyon sa isa't isa tungkol sa kanyang kamandag.
Pinaalalahanan nila si Doma na maging handa at mag-ingat sa ganitong uri ng gamot, kaya naman sa maikling panahon ay nagawa niyang i-neutralize ito. Alam din nito na kapag ibinalik ni Shinobu ang espada sa kaluban, maglalabas ito ng tunog upang magpalit ng panibagong uri ng kamandag. Dahil dito, labis na nasasabik si Doma na matikman ang iba pang uri ng kamandag mula kay Shinobu. Matapos marinig ito, binunot ng Insect Hashira ang kanyang espada upang tanggapin ang hamon ng kalaban, dahil sa huli ang kanyang kamandag lamang ang makakagapi sa isang malakas na demon tulad nito. Tumawa si Doma na parang isang baliw at sinabing handa siyang tanggapin ang mga sining ni Shinobu. Agad na sumugod ang Insect Hashira tulad ng isang pukyutan, ngunit naiwasan ni Doma ang kanyang saksak. Pagkatapos nito, ginamit niya ang kanyang pares ng pamaypay upang patuloy na atakihin si Shinobu mula sa maraming direksyon na nagpahirap sa dalaga na depensahan ang sarili. Habang naglalaban, napansin nito na ang bilis ni Shinobu ay bumaba kumpara sa kanina, kaya sa tingin niya ay naghahanda ito para sa isang uri ng kamandag na napakalakas. Biglang binago ni Shinobu ang kanyang bilis gamit ang insect breathing, kusa siyang lumapit kay Doma upang atakihin ito mula sa maraming direksyon at pagkatapos ay banayad na itinusok ang espada sa kanyang dibdib. Bagamat naghatid si Shinobu ng malaking halaga ng kamandag kay Doma sa nakaraang atake, nananatili pa rin itong kalmado. Nagawa pa nitong magbigay ng papuri kay Shinobu habang ito ay labis na nagsisikap na talunin siya. Matapos marinig ito, lalong nagalit ang Insect Hashira at patuloy na humawak ng espada upang makipagpalitan ng sining sa kanya, dahil ang mapang-asar na mukha nito ay nagpapatindi ng kanyang galit na hindi niya kayang tiisin. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Doma ang kanyang nakaraan noong siya ay tao pa. Mula sa pagkabata, si Doma ay isang batang mabait at matalino, naniniwala siya na tungkulin niyang tulungan ang mga taong nagdurusa upang magdala ng kaligayahan sa kanila. Dahil si Doma ay nagtataglay ng isang bahagharing mata kasama ang pilak na buhok na sumisimbolo sa kawalang malay, itinuturing siya ng kanyang mga magulang at ng mga tao sa paligid bilang isang sugol na nakakarinig sa tinig ng mga Diyos. Dahil dito, palihim na iniisip ni Doma na ang kanyang mga magulang ay talagang hangal dahil hindi pa siya kailanman nakakarinig ng anumang tinig mula sa mga Diyos. Noong una, hindi maintindihan ni Doma kung bakit laging lumalapit sa kanya ang mga tao para lumuhad at magdasal. Ang makitang ang grupo ng mga matatanda ay nagrereklamo ng kanilang paghihirap sa harap ng isang batang tulad niya ay nagpahiwatig sa kanya na ang mga taong ito ay tila mga baliw. Pagkatapos magkwento tungkol sa kanilang buhay, yumuyuko sila para hilingin sa kanya na gabayan sila patungo sa langit. Dahil doon, napaluha si Doma dahil sa labis na awa sa kanila, ang langit ay hindi naman talaga umiiral kundi kathang isip lamang ng mga tao. Para kay Doma, ang ganitong kamangmangan ay tiyak na nagdudulot ng matinding paghihirap, kaya inisip niya na ang kanyang misyon ay tulungan ang mga kaawa-awang taong ito na mahanap ang tinatawag na kaligayahan, gaya ng ginagawa ng mga masasamang demon sa kanilang mga biktima. Sa kasalukuyan, tinamaan na si Doma ng 5 saksak ng espada ni Shinobu sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ngunit dahil sa napakabilis na regeneration nito walang anumang nakakapinsala sa kanya. Sa kabilang banda, hamina na ang pisikal na lakas ni Shinobu at siya ay pagod na. Dito lang tunay na naramdaman ni Shinobu ang kapangyarihan ng isang upper-rank demon, ang kanyang mga baga ay halos hindi na makayanang huminga dahil sa labis na pagkalanghap ng yelo nito. Matapos ang saglit na pakikipaglaban, naintindihan na ni Shinobu ang kakayahan ni Doma, ginagawa nitong yelo ang sariling dugo at ikinakalat sa paligid gamit ang kanyang 2 pamaypay. Kahit ang paghinga ay lubhang mapanganib, kaya kailangan niyang maghanap ng paraan para mapatay ito sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, nagpa siya ang Insect Hashira na mag-iniksyon ng maraming uri ng lason ng sabay-sabay sa katawan ni Doma. Agad niyang ginamit ang Insect Breathing Dance of the Dragonfly patungo kay Doma, at nagpakawala ng 6 na mabilisang saksak sa mga mahihinang bahagi ng katawan nito. Pagkatapos ng ataking ito, pinuri ni Doma si Shinobu at sinabing siya ang pinakamabilis sa lahat ng mga Hashira na kanyang nakasagupa. Gayunpaman, nagawa pa ring sugatan ni Doma si Shinobu na naging sanhi ng malubhang pinsala nito. Sinabi ni Doma na sa bilis na ipinakita ni Shinobu kaya sana nitong putulin ang kanyang ulo kung hindi lang lason ang ginamit nito, sayang nga lang at masyadong maliit ang katawan ni Shinobu kaya nasayang ang pagkakataon. Matapos marinig ito, buong pait na naitanong ni Shinobu sa sarili kung bakit napakaliit ng kanyang katawan, at kung bakit hindi man lang siya lumaki kahit kaunti gaya ng kanyang nakatatandang kapatid. Labis ang inggit nito kay Gyumei, dahil sa paglitaw pa lang ng bruskong katawan nito ay panatag na ang loob ng lahat. Naalala ni Shinobu ang araw kung kailan pinayuhan siya ni Kanae na iwanan na ang Demon Slayer Corps, dahil kung matatalo siya ng isang demon ay tiyak na kamatayan ang kasunod nito.
Ngayong nawawala na ng pag-asa si Shinobu, nagpakita sa kanyang paningin ang imahe ng kanyang kapatid. Pinalakas ni Kanai ang loob niya at sinabing hindi siya dapat umiyak, kung nagpasya siyang talunin ng demon kailangan niyang manalo sa anumang paraan dahil nangako siya sa kanya at kay Kanao. Naalala ni Shinobu na bago nito, pinili niya si Kaneko bilang magiging tagapagmana ng kanyang posisyon bilang Hashira. Akala ni Doma ay sumuko na si Shinobu para maging pagkain niya, ngunit sa pagpapatatag ng kanyang kapatid muling tumayo ang dalaga na ikinagulat nito. Nakita nitong grabe ang pinsala mula sa baga hanggang sa mga ribs ni Shinobu, kaya ipinapangako niyang papatayin na niya ito para matapos na ang hirap. Alam ni Shinobu na hindi na siya magtatagal, kaya naman itinaya na niya ang lahat sa huling pagkakataon. Kung may iniksyon niya ang sapat na lason sa leeg ni Doma, tiyak na siya ang mananalo. Agad na ginamit nito ang secret art ng insect breathing, gumalaw siya ng napakabilis at buong lakas na parang isang alupihan na naging dahilan ng pagkasira ng tulay. Naramdaman ni Doma ang panganib kaya tumakbo ito sa paligid ng kastilyo para lumayo, ngunit mabilis siyang napalibutan ni Shinobu mula sa lahat ng direksyon, kaya napilitan siyang iwagayway ang kanyang pamaypay para depensahan ang sarili. Ang bilis ni Shinobu ay lumampas sa limitasyon kaya hindi na mabasa ni Doma ang kanyang mga atake. Matapos iwasan ang Blood Demon Art ni Doma, nakalapit si Shinobu mula sa ilalim. Gamit ang espada, nagpakawala siya ng isang napakalakas na saksak na nagpatalsik kay Doma patungo sa kisame, sabay iniksyon ng lason sa katawan nito. Noong una, naniniwala si Shinobu na ang kanyang buhay ay mapupuno ng walang katapusang kaligayahan, ngunit nang salakayin ng demon ang kanyang pamilya doon niya napagtanto na ang kaligayahang iyon ay napakarupok. Mabuti na lamang at dumating ang Stone Hashira na si Gyume para patayin ang demon at iligtas silang magkapatid. Mula noon, ninais na ni Shinobu na maging malakas para protektahan ang kaligayahan ng iba. Nagbago ang kanilang layunin ng kanyang kapatid na papatayin ang maraming demon upang wala nang makaranas ng trahedyang tulad ng sa kanila. Kahit mahina ang katawan ng dalaga at hindi sapat ang lakas para pugutan ng demon, determinado pa rin siyang paslangin ang isang upper rank upang iligtas ang daan-daang buhay sa labas. Noon pa man, laging naaamoy ni Tanjiro ang galit na nagmumula kay Shinobu. Inamin naman niya na palagi niyang nararamdaman ang galit na ito mula ng patayin ng mga demon ng kanyang mga magulang at kapatid. Kalaunan, maging ang kanyang mga disipulo ay naging biktima rin ng mga ito, pati ang mga batang babae na naglilingkod sa Butterfly Estate ay nawalan din ng pamilya dahil sa mga demonyo. Dahil doon, labis ang galit ni Shinobu kaya nais niyang patayin si Doma sa kahit anong paraan. Ngunit sa kasamaang palad, napakalakas ng demon na ito at tila walang epekto ang lason sa kanya. Nagawang maghilam ng katawan ni Doma at gumamit ng Blood Demon Art para gumawa ng dalawang kadena upang giposin at hilahin si Shinobu patungo sa kanya. Niyakap nito si Shinobu at nagpakita ng emosyon sa paghanga sa determinasyon nitong lumaban. Ang katigasan ng ulo ni Shinobu ay nagpatingkad pa sa kanyang kagandahan para kay Doma, kaya sinabi nitong karapat-dapat itong maging isang masarap na pagkain. Sa huli, tinanong niya si Shinobu kung mayroon ba itong huling habilin, pero ang tanging isinagot ng Insect Hashira ay ang sumpa na mamatay na sana ito at mapunta sa impyerno. Eksaktong dumating si Kanao sa kastilyo at nagulat sa nakikitang kalagayan ng kanyang master sa kamay ni Doma. Pilit na sumenya si Shinobu gamit ang kamay para babalaan si Kanao tungkol sa kapangyarihan ni Doma. Pagkatapos nito, binuhat at tuluyang kinuha ni Doma ang buhay ni Shinobu sa harap mismo ng dalaga. Sa kabilang banda, naramdaman na ni Zenitsu na malapit lang ang kanyang kaaway. Noong una, inisip ni Zenitsu na ang mga taong mahalaga sa kanya ay mananatili sa kanyang tabi habang buhay, ngunit dahil sa pagtataksil ng taong iyon nalaman niyang ang pag-asang iyon ay pansamantala lang dahil walang katiyakan sa malupit na mundong ito. Ngayon, nararamdaman din ni Kanao ang naramdaman ni Zenitsu nang mawala ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay na si Shinobu. Kaya naman, sumugod siya gamit ang flower-breathing fourth form para lusubin si Doma ngunit dahil sa bilis nito hindi niya ito nagawang tamaan. Si Doma ay isang demon na may kakayahang sumipsip ng biktima buhay man o patay, kaya ang dahan-daang pagkain nito kay Shinobu sa harap ni Kanao ay nagpasiklab sa galit ng dalaga. Ganun pa man, hindi basta makasugod si Kanao dahil naalala niya ang babala ng master tungkol sa lakas ng kalaban. Si Doma ay humanga kay Shinobu dahil lumaban ito hanggang sa huling hininga, sinabing ang gabing ito ay isang marangyang piging kasama ang magagandang babae. Samantala, nahanap na rin ni Zenitsu ang taksil sa loob ng Infinity Castle. Siya ay si Kaigako, ang dating kasamahan ni Zenitsu na nag-aral din ng Thunder Breathing. Nang magtagpo ang dalawa, minaliit pa rin ni Kaigako si Zenitsu at tinawag itong isang taong-unan. Ngunit para kay Zenitsu, si Kaigako ay naging isang demon na hindi nakarapat-dapat na ituring na kanyang kuya.
Habang naglalakad sina Tanjiro at Gyo, biglang nagbago ang estruktura ng kastilyo na naging dahilan upang mahulog si Tanjiro. Ngunit, mabilis na gumamit si Tanjiro ng water-breathing 9 form para makabalik ng maayos sa kanyang posisyon. Nang makita ito, pinaalalahanan ni Gyo ang binata na mag-ingat sa Blood Demon Art ng kalaban. Alam din ni Tanjiro na ang kastilyong ito ay patuloy na nagbabago para ihiwalay sila sa isa't isa, kaya kailangan nilang magtipon-tipon kasama ang iba bago harapin si Muzan. Sa sandaling iyon, dumating ang uwak na naghahatid ng balita para sa dalawa at ipinaalam na si Shinobu ay namatay sa kamay ng upper rank 2. Nang marinig ito ni Tanjiro, labis siyang nagulat at hindi makapaniwala dahil para sa kanya si Shinobu ay isang mabuting tao na laging nag-aalala para sa kaligtasan ng lahat. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pighati sa kanya. Ganoon din ang naging reaksyon ni Gyo, ngunit agad niyang pinawi ang emosyon para mag-focus sa misyon. Nagtaka siya kung ano ang nasa leeg ng uwak na nagbibigay daan upang mabilis itong makapaghatid ng balita. Ang talisman na iyon ay ang kapangyarihan ng Blood Demon Art ni Yasuhiro. Ito ay nagsisilbing mata na tumutulong sa headquarters ng Demon Slayer Corps na masubaybayan ang bawat labanan sa loob ng Infinity Castle. Dahil sa pagkamatay ng dating pinuno, ang kanyang anak na si Kiryu ang humalili bilang bagong pinuno ng Demon Slayer Corps. Kasama ang kanyang dalawang kapatid, isinantabi muna nila ang lungkot para mag-focus sa labanang ito. Sa tulong ng kakayahan ni Yasuhiro at ng kanyang pambihirang memorya, nagawa nilang iguhit ang detalyadong mapa ng Infinity Castle. Dahil dito, kaya na niyang gabayan ang mga Demon Slayer sa paggalaw sa loob ng kastilyo kahit patuloy na nagbabago ang estruktura nito. Bukod pa rito, ang talisman ni Yasuhiro ay kaya ring tumukoy ng mga lokasyon ng Blood Demon Art. Ang mga pulang liwanag na lumilitaw sa iba't ibang lugar ay hudyat na gumagamit ng kapangyarihan ng mga demon. Matapos ang masusing pagsusuri, nalaman ni Kiryu na ang kastilyong ito ay puno ng mga mapanganib na demon, at ang mga Demon Slayer ay dinala doon ni Muzan upang hindi na makatakas. Ngunit, alam ni Kiryu na ang kanyang ama ay naghanda ng husto para sa huling labanang ito. Nagplano siya na tipunin ang Stone Hashira kasama ang iba pang mga Hashira, habang inutusan naman ng mga Demon Slayer na ihanda ang kanilang mga uwak para sa laban. Bukod pa rito, mayroon ding tulong mula kay Lady Tamayo at Yasuhiro. Ang sakripisyo ng kanyang mga magulang at kapatid ang nagbigay daan para sa labanang ito, kaya naman buo ang kanyang determinasyon na hindi sila maaaring matalo. Sa kasalukuyan, may 5 malalakas na enerhiya na kumakalat sa loob ng Infinity Castle, at alam ni Kiryu na ito ang mga upper rank sa ilalim ni Muzan. Ang isa sa kanila ang pumatay kay Shinobu, kaya kailangan nilang maging mas maingat. Sa sandaling iyon, ibinalita ng kanyang kapatid na si Zenitsu ay mag-isang kaharap ang bagong upper rank 6, kaya naman agad na nagpadala ang headquarters ng tulong para sa kanya. Ganun pa man, ang labanang ito ay nais ni Zenitsu na tapusin ng mag-isa at walang tulong mula sa iba. Noong una, binubuli ni Kaigako si Zenitsu at tinawag itong mahina, dahil bukod sa unang form ng Thunder Breathing, wala na itong ibang alam na technique. Ngunit, sinabi ni Zenitsu na si Kaigako ang pinakamahina sa lahat ng upper rank dahil sa kanyang kayabangan. Dito ay buong galit na tinanong ni Zenitsu kung bakit ito naging demon. Dahil siya ang opisyal na tagapagmana ng Thunder Breathing at dahil sa kanyang pagtataksil, ang kanilang master ay nagpakamatay sa pamamagitan ng supuko ng mag-isa sa gitna ng matinding sakit. Ganun pa man, walang pakialam si Kaigako at natuwa pa nang malaman na patay na ito, dahil tinanggihan siya nito bilang nag-iisang tagapagmana at pinilit siyang ibahagi ito kay Zenitsu. Noong bata pa daw ito, siya ay isang malakas na Hashira ngunit nang tumanda ay naging isang ulyanin na lamang. Sinabi ni Zenitsu na hindi naging ulyanin ang kanilang master, kundi labis lang itong nasaktan at napahiya dahil sa pagkakaroon ng isang taksil na disipulo tulad ni Kaigako. Matapos marinig ito, labis na nainsulto si Kaigako kaya agad niyang ginamit ang Thunder Breathing 4th form para atakihin ang dating kasamahan. Ganun pa man, si Zenitsu ang mas mabilis sa pagkakataong ito dahil nagawa niyang sugatan ng mabilis ang leeg ni Kaigako gamit ang espada. Dito lang napagtanto ni Kaigako na si Zenitsu ay naging isang ganap na ibang tao, hindi katulad ng duwag na disipulo noon, habang siya naman ay isang hamak na nilalang na binigyan ng kapangyarihan ng iba. Palaging iniisip ni Kaigako na walang dapat ikahiya sa pagluhod sa harap ng ganap na kapangyarihan. Kahit pa ay sabsob ang mukha sa putik o alipustahin bilang isang magnanakaw, basta't buhay siya, palagi siyang may pagkakataon magwagi. Ang mismong kaisipang iyon ang nagligtas sa kanya matapos dumaan sa maraming panganib. Si Kaigako mismo ay dating isang Demon Slayer at disipulo rin ng Thunder Hashira, ngunit sa isang misyon, nakatagpo niya ang Upper Moon 1 na si Kokushibo. Ang resulta, mabilis siyang sumuko at tinanggap ang dugo ng demon mula rito.
Noong panahong iyon, ipinaalam ng Upper Moon One kay Kaigako na sa pamamagitan ng pagiging demon, makakamit niya ang isang napakalakas kapangyarihan. Ngunit para sa mga Demon Slayer na gumagamit ng breathing technique, kakailanganin ang napakaraming dugo upang maging demon. Kaya naman, binalaan niya si Kaigako na huwag mag-aksaya kahit isang patak. Kung hindi ito susunod, agad na pupugutan ni Kokushibo ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, sa labis na takot ni Kaigako ininom niya ito ng walang natira. Ngayong si Kaigako ay naging Upper Moon na naging mapagmataas siya sa kanyang kapangyarihan. Inakala niya na si Zenitsu ay nananatiling iyaking disipulo na walang kaunting dignidad. Totoong noong araw, palaging umiiyak si Zenitsu kapag nasasaktan sa pagsasanay. Bukod pa rito, madalas din siyang magreklamo dahil lang sa ibinigay sa kanyang napakalaking howry. Ganun pa man, pinahalagahan pa rin ng kanilang master si Zenitsu ng pantay sa kanya na nagdulot ng labis na galit. Kaya naman ngayon, determinado siyang tapusin ang kanyang kapwa-disipulo kasama ang alaala ng kanilang master. Sa panig ni Zenitsu, alam niyang ang unang form lamang ang kaya niyang gamitin sa Thunder Breathing. Bagamat hindi magamit ni Kaigako ang unang form, kaya naman niyang gamitin ang lahat ng iba pa, kaya ninais ng kanilang master na silang dalawa ang magmana ng Thunder Breathing. Sayang lamang at ngayon ay naging demon na si Kaigako, kaya napilitan si Zenitsu na paksain siya. Agad-agad, ginamit ni Kaigako ang second form at sumugod kay Zenitsu, nagpakawala ng 5 sunod-sunod na hiwa na nagpatalsik sa binata. Alam ni Zenitsu na upang makamit ang kapangyarihang iyon marami ng kinain na tao si Kaigako, kaya ang pakikipag-usap ng moralidad sa isang katulad niya ay wala ng saysay. Habang si Kaigako ay patuloy ang walang tigil na pag-atake, hinahamon nito si Zenitsu na ipakita kung hanggang saan ang kanyang lakas. Inakala niya na kung si Zenitsu ang piniling magmana ng Thunder Breathing, tiyak na marami itong natutunang natatanging teknik mula sa kanilang master. Pagkarinig nito, agad na ginamit ni Zenitsu ang Thunder Breathing first form at sumugod diretso kay Kaigako. Ngunit, dahil ang teknik na ito ay isang mabilis na pagsugod at pagpigtas agad itong nabasa ni Kaigako. Kasunod nito, ginamit ni Kaigako ang third form, mabilis na umikot sa paligid ni Zenitsu at inatake siya mula sa lahat ng direksyon. Napilitan si Zenitsu na humanap ng paraan para makawala sa pagkubkob at gumanti gamit ang sunod-sunod na saksak. Ngunit para kay Kaigako, masyadong nakakabagot ang sining ng espada ni Zenitsu. Agad siyang lumipat sa fifth form at lumikha ng pulang kuryente na hindi naiwasan ni Zenitsu. Lumabas na pinagsama niya ang kanyang Blood Demon Art sa kanyang teknik na nagdulot ng tila pagkasunog sa katawan ni Zenitsu. Mayabang na ipinahayag ni Kaigako na ang mga kumikilala sa kanya ang may tamang pag-iisip, at ang mga nagbaba sa kanya tulad ng kanilang master ay walang alam sa tunay na lakas. Nang maging demon siya ay naabot ang rurok ng kalakasan, habang si Zenitsu ay nananatiling mahinang tao na hindi karapat-dapat magmana ng Thunder Breathing. Pagkarinig nito, nagpakita ng labis na pagkadismaya si Zenitsu, hindi akalaing ganoon kababa ang pag-iisip ni Kaigako. Sa isip ni Zenitsu, itinuturing pa rin niya si Kaigako bilang kanyang kuya, kaya hindi pa niya ito sineseryoso sa laban. Sa kabilang banda, si Kaigako ay parang isang isip bata na handang pumatay sa sarili niyang kasamahan. Ginamit niya ang sixth form ng Thunder Breathing, sumugod kay Zenitsu at nagpakawala ng malakas na hiwa na nagpahulog dito sa ibaba. Matapos ang atakeng ito, mayabang na sinabi ni Kaigako na ganap na niyang nakontrol ang Thunder Breathing nang maging demon siya, at ang katawan ni Zenitsu ay tuluyan ding masusunog sa lalong madaling panahon. Tinuya niya ang matanda sa pagtitiwala kay Zenitsu, na ngayon ay nagbunga ng ganitong kapahamakan. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Zenitsu ang mga araw na sinasabihan siya ng kanilang master na tularan si Kaigako, na nagpapatunay na malaki ang tiwala ng matanda sa talento nito. Ngunit may pagkakataon na narinig ni Zenitsu ang dalawang kasamahan sa Demon Slayer Corps na pinag-uusapan si Kaigako. Alam nila na ang first form ng Thunder Breathing ang pundasyon ng lahat ng iba pang form, kung hindi ito magagamit ni Kaigako, hindi siya kailanman magiging isang Pillar Hashira, lalo pa mapagmataas rin niyang hinahamak ang lahat sa Demon Slayer Corps. Sa galit ni Zenitsu, binugbog niya ang dalawang kasamahan na nag-uusap. Nalaman ito ni Kaigako kalaunan, kaya itinuring niya si Zenitsu na isang panggulo at ang mapabilang lang sa parehong grupo ay sapat na para ikahiya siya. Bagamat labis na kinasusuklaman ni Zenitsu si Kaigako, sa kaibuturan ng kanyang puso ay iginagalang pa rin niya ito dahil sa determinasyon nitong magsanay para maging isang Hashira. Sayang nga lang at palagi itong mayabang at hindi kontento sa mga tao sa paligid niya. Ayon sa pananaw ni Zenitsu, ang kaligayahan ni Kaigako ay parang isang kahon na may malaking butas, kung hindi ito mapupunan hindi siya kailanman masisiyahan.
Dahil wala nang lunas ang ugali nito, humingi ng paumanhin si Zenitsu sa kanilang master. Pagkatapos, ibinalik niya ang espada sa kaluban at sabay na pinagana ang thunder breathing. Labis na nagulat si Kaigako kung bakit may lakas pa si Zenitsu, lalo pat naglalabas ito ng napakalakas na kuryente na hindi niya mawari kung anong teknik ito. Bago kumilos, humingi ng paumanhin si Zenitsu kay Kaigako dahil ito ang kanyang pinili. Pagkatapos nito, mabilis na sumugod pataas si Zenitsu sa isang kisap mata, kasabay ng pagpapakawala ng 7th form flame ng Thunder God. Ang kanyang espada ay lumikha ng isang tila dragon ng kuryente na pumugot sa ulo ni Kaigako bago pa man ito mapagtanto ang nangyayari. Akala ni Kaigako ay lihim na itinuro ng matanda ang teknik na ito kay Zenitsu, ngunit ang ikapitong anyo ay sariling likha ni Zenitsu. Umaasa si Zenitsu na balang araw ay magkasama nilang magagamit ang teknik na ito, ngunit dahil naging demon na si Kaigako napilitan siyang gamitin ito para tapusin siya. Labis ang galit at pagka hindi makapaniwala ni Kaigako dahil palagi niyang itinuturing na taunan si Zenitsu at walang karapatang pumantay sa kanya. Nang makita niyang nanghihina at mamamatay na rin si Zenitsu sa pagkahulog, nasiyahan siya sa pag-aakalang siya pa rin ang nagwagi. Ngunit dumating si Yasuhiro sa tamang oras para asarin si Kaigako, na nagsabing ang mga makasariling nilalang na hindi tumutulong sa iba ay palaging nauuwi sa kabiguan. Pagkatapos nito, binuhat niya si Zenitsu at tumalon pataas, iniwan si Kaigako na namatay sa labis na puot. Sa kanyang kawalan ng malay, nakatagpo ni Zenitsu ang yumaong guro. Humingi siya ng paumanhin dahil wala siyang nagawa para iligtas si Kaigako, at kung hindi dahil sa kanya ay baka hindi ito sumapit sa ganoong kinahinatnan. Humingi rin siya ng tawad dahil hindi niya natupad ang pangakong magiging Hashira habang buhay pa ang matanda. Habang nagsasalita, sinubukan niyang alisin ang mga bulaklak sa kanyang paanan para lumapit. Akala niya ay hindi siya papatawarin, ngunit umiiyak na sinabi ng kanyang master na labis siyang ipinagmamalaki nito, at siya ang pride at kasiyahan nito. Nang magising si Zenitsu, nakita niya si Yasuhiro na ginagamot ang kanyang mga sugat, habang si Murata at ang iba pang mga Demon Slayer ay nakapaligid para protektahan siya. Nang makitang kritikal ang lagay ni Zenitsu, nakiusap si Murata kay Yasuhiro na iligtas ito. Dahil sa labis na ingay ni Murata, sinabihan siya ni Yasuhiro na manahimik at mag-focus sa pagbabantay. Matapos gamutin si Zenitsu, binatukan pa ito ni Yasuhiro na nagpatahimik sa lahat, nagkaisa silang palakasin ang loob ni Zenitsu na malampasan ang kritikal na kondisyon. Sa kabilang banda, hindi nagatubili si Yasuhiro na sabihin ang katotohanan tungkol kay Kaigako. Swerte lang na hindi pa sanay ang Upper Moon sa kanyang bagong kapangyarihan kaya nakaligtas si Zenitsu. Kung pinalipas pa ang isang taon, tiyak na hindi na niya ito matatapatan. Naina si Murata at sinabing huwag magsalita ng masama, ngunit dahil sa kanyang pagsigaw nakuha nito ang atensyon ng mga demon. Napilitan si Murata na pakiusapan si Yasuhiro na ilayo muna si Zenitsu, at ipinangakong reresolbahin niya ang mga demon bago sila mag-usap muli. Dahil sa dumaan sa matinding pagsasanay, madaling napatitag ng mga Demon Slayer ang depensa laban sa mga mahihinang demon. Gayunpaman, nakaramdam si Yasuhiro ng isang kakaibang panganib. Gamit ang kanyang kakayahan, natuklasan niya ang isang napakalakas na Upper Moon na papalapit sa kinaroroonan ni Tanjiro at Gyo. Sa mga sandaling ito, patuloy ang paghahanap ng magkakasama kay Muzan at sa iba pang Upper Moon. Matapos ang pagkamatay ni Shinobu, tanging hiling na lang ni Tanjiro na ligtas ang iba pa niyang kasamahan. Biglang isang napakalakas na yanig ang kanilang naramdaman na nagpilit sa kanila na maghanda sa pagdepensa. Noong una, akala ni Tanjiro ay may nakikipaglaban na Hashira sa malapit, ngunit lalong naging malinaw na may isang malaking enerhiya ang mabilis na papalapit sa kanila, kasabay ng isang pamilyar na amoy na hindi kailanman malilimutan ni Tanjiro. Mula sa itaas, bumagsak si Akaza at dumaan sa lahat ng harang at lumanding mismo sa harap ni Tanjiro. Una niyang binati si Tanjiro, gulat na ang isang mahinang nilalang ay buhay pa hanggang ngayon. Ngunit, hindi natakot si Tanjiro at sa halip nais niyang harapin ito para ipaghiganti ang Flame Hashira na si Rengoku. Samantala, si Lady Tamayo naman matapos makontrol si Muzan ay nakulong sa loob ng isang tila bahay bata kasama ito. Alam niyang sinusubukan ni Muzan na itaboy ang gamot na kanyang ginawa, at sinusubukan din siyang i-absorb nito habang unti-unting nawawala ng lakas. Kaya naman, umaasa siya na may darating na Demon Slayer para tapusin si Muzan bago pa ito makabawi sa pinakamalakas nitong anyo. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga Demon Slayer ay abala sa pagpigil sa mga demonyo sa loob ng Infinity Castle. Alam ni Kiriya na sa oras na mamatay si Muzan, lahat ng demon na nagmula sa kanya ay mamamatay rin, kaya ang pinakamainam na paraan ay paksain si Muzan bago pa siya ganap na makarecover.
Ngunit sa kasalukuyan, hindi matukoy ng mga mata ni Yasuhiro kung nasaan eksakto si Muzan dahil sa gulo sa loob ng kastilyo. Nagdulot ito ng labis na pag-aalala kay Kiraiya, ngunit biglang nagpakita ang espiritu ng kanyang ama upang paalalahanan siyang huwag magpadala sa emosyon. Sa ugali ni Muzan, tiyak na magpapakita rin ito sa lalong madaling panahon. Dahil dito, nagbalik ang focus ni Kiraiya upang ipagpatuloy ang paggabay sa Demon Slayer Corps bago pa man maubos ang kanilang lakas. Sa katunayan, ang Stone Hashira at Mist Hashira ay abala sa pagharap sa mga demon na humaharang sa kanilang landas. Nakita ito ng ibang mga Demon Slayer kaya buong tapang silang sumugod para harapin ang mga kalaban upang mabawasan ang pagod ng mga Hashira para sa huling laban kay Muzan. Nakiusap ang mga ito na ipaubaya na sa kanila ang bahaging iyon at mauna na ang dalawang Hashira. Dahil sa Hashira training, naging mas mahusay ang koordinasyon ng mga Demon Slayer sa labanan, kaya naman kampanting ipinaubaya ni Gyume ang lugar na iyon sa kanila at nagpatuloy kasama si Muichiro. Sa kabilang banda, ang Love Hashira at Serpent Hashira ay tinutulungan din ng mga kasamahan, kaya lubos ang pasasalamat ni Kiraiya sa kanilang sakripisyo. May mga pagkakataon na nakakaramdam ng matinding lungkot ang kapatid ni Kiraiya sa mga pamilyang nawala, ngunit pinalakas niya ang loob ng mga ito na huwag sumuko dahil hindi matatalo ang Demon Slayer Corps. Ang katatagang ito ay hinangaan ng labis ng dating Sound Hashira na si Tengen dahil sa kabila ng pagkawala ng kanyang ama ginagawa pa rin nito ang lahat para gampanan ang tungkulin bilang bagong pinuno. Kahit ang ama ni Rengoku ay umamin na ang mga batang ito sa kabila ng kanilang edad, ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na katulad ng kanyang anak noong araw. Samantala, ang guro ni Tanjiro na si Sakonji ay abala sa pag-aalaga kay Nezuko. Sa utos ng dating pinuno, pinainom niya si Nezuko ng mga gamot na itinagubilan ni Tamayo. Ganun pa man, nag-aalinlangan siya kung kaya ba talagang maging tao muli ni Nezuko, ngunit kung maging tao nga ito ay tiyak naguguho ang plano ni Muzan, ang pangarap nitong lupigin ang araw na pinaghirapan nito sa loob ng libu-libong taon ay babalik sa simula. Hanggang sa sandaling ito, si Nezuko pa lamang ang tanging demon na nagtagumpay laban sa araw, at iyon din ang pinakamalaking ipinag-aalala ni Sakonji. Kaya naman, umaasa na lamang ito na matatapos na ang walang katapusang labanan sa pagitan ng mga tao at demon ngayong gabi. Kahit siya mismo ay hindi alam ang kahihinatnan nito, ngunit simula noong araw na dinala ni Tanjiro ang demon na kapatid na si Nezuko, napagtanto niya na ang lahat ng nangyari noon ay tulad ng isang higanting makinarya, ang magkapatid ang nagsilbing dalawang maliliit na gears na nagpabago sa takbo ng sitwasyon, kaya naman nanalangin ito na magtagumpay ang magkapatid at huwag sumuko. Sa sandaling ito, buong tapang na ginamit ni Tanjiro ang Hinokami Kagura upang umikot sa likod ni Akaza, pagkatapos ay buong lakas niyang iwinasiwas ang espada upang putulin ang kamay nito. Gumanti ng atake si Akaza, mabilis na umiwas si Tanjiro gamit ang kanyang talas ng pakiramdam at nagpakawala ng saksak diretso sa mukha nito. Ganun pa man, mabilis ang kakayahan ng upper 3 na magpahilom kaya hindi ito gaanong naramdaman ni Akaza. Humanga si Giyo nang makitang nagawa ni Tanjiro na masugitan ang isang napakalakas na kalaban tulad ng upper 3, at sa palagay niya ang kakayahan ni Tanjiro ay kapantay na ng isang Hashira. Noong araw na iyon, ang tanging nagawa lang nito ay lumuhad sa kanya at magmakaawa na wag paslangin si Nezuko, ngunit ngayon kaya na nitong lumaban sa isang upper moon. Kahit si Akaza ay napilitang kilalanin na hindi mahina si Tanjiro tulad ng sinabi ng Flame Hashira noon, kaya naman ipapakita niya ang kanyang paggalang sa pamamagitan ng seryosong pakikipaglaban dito. Pinagana agad ni Akaza ang kanyang Blood Demon Art at hinamon si Tanjiro, ngunit bago pa man ito makasugod ay umatake na si Giyo sa likuran. Sa mismong sandaling ito, patuloy na nagbago ang anyo ng Infinity Castle, dahilan upang mapaghiwalay silang tatlo sa magkakaibang espasyo. Naging mas marangya ang paligid, hudyat na nalalapit na ang isang madugong labanan. Agad na ginamit ni Giyo ang water breathing at sumugod kay Akaza upang makipagpalitan ng mga atake. Hindi nagpatalo ang upper 3, mabilis itong sumagot ng mga atake at patuloy na ginitgit si Giyo. Sinabi ni Akaza na 50 taon na ang nakalilipas noong huli siyang nakalaban ng isang water Hashira, kaya sinagot niya ito sa pamamagitan ng pagpapakawala ng malalakas na shockwave mula sa kanyang mga suntok. Nang makita ito ng Water Hashira, agad niyang ginamit ang 11th Form Deadcom na pumutol sa lahat ng atake ng Upper 3 sa isang kisap mata. Samantala, si Tanjiro ay patuloy na sumubok lumapit gamit ang Hinokami Kagura ngunit mabilis itong naiwasan ni Akaza. Pagkatapos ay nagpakawala si Akaza ng isang ganting atake na hindi na nagawang iwasan ni Tanjiro. Sa kabutihang palad, mabilis na sumaklolo si Giyo at pinutol ang kamay ni Akaza gamit ang second form.
Kasunod nito, nagpatuloy ang matinding tapatan sa pagitan ng Water Hashira at ng Upper 3. Naisa nang sumali muli ni Tanjiro sa laban ngunit agad siyang tinamaan ng isang malakas na sipa mula kay Akaza. Bagamat nagawa itong harangan ni Tanjiro gamit ang espada, ang lakas ng sipa ay naging sanhi upang dumuwal siya ng dugo. Habang naglalaban, pinuri ni Akaza si Giyo sa galing nitong makipaglaban. Tinanong nito ang pangalan ng Water Hashira upang matindaan ito, pero sa kasamaang palad si Giyo ay isang taong hindi mahilig makipag-usap sa iba lalo na sa demon na tulad ni Akaza. Sa kabilang banda, si Akaza ay mahilig sa hamon kaya patuloy niyang lalabanan si Giyo hanggang sasabihin nito ang kanyang pangalan. Matapos magsalita, nagpakawala siya ng isang malakas na sipa mula sa malayo na nagdulot ng mga shockwave na nagpahirap kay Giyo na dumipensa. Dahil sa bilis ni Akaza, tumalsik si Giyo sa malayong bahagi ng labanan. Sa kabilang bahagi, aksidenteng natawag ni Tanjiro ang pangalan ni Giyo, kaya naman natuwa si Akaza dahil sa wakas ay nalaman na niya ang pangalan ng Water Hashira. Agad siyang nagpakawala ng sunod-sunod na suntok upang pabagsakin muna si Tanjiro. Kahit sinubukan ni Tanjiro na ipagtanggol ang sarili gamit ang Hinokami Kagura, tumalsik pa rin siya sa lakas ng puwersa. Pinasalamatan ni Akaza si Tanjiro dahil sa malaking pag-unlad nito kumpara noong una, noong nasa Mugen Train pa sila ang tanging nagawa lang ni Tanjiro ay humandusay sa lupa, ngunit ngayon ay kayanan nitong makipagsabayan sa kanya. Sinabi pa ni Akaza na natutuwa siya sa pagkamatay ni Rengoku dahil naniniwala siyang ang Flame Hashira ay isang hangal na wala ng kakayahang lumakas pa. Nang marinig ito, labis na nagalit si Tanjiro dahil sa pangahas na pagbanggit ni Akaza kay Rengoku. Ito ang pumatay sa Flame Hashira at ngayon ay nilalapastangan pa nito ang kanyang alaala. Sinabi nito na ang alam lang ni Akaza ay hamakin ang mga mahihina, pero agad nagpaliwanag si Akaza na labis niyang kinapopootan ang mga mahihina. Ayon sa batas ng kalikasan ng mga mahihina ay dapat na maalis, ngunit sinalungat ito ni Tanjiro sa pagsasabing ang lahat ng tao ay ipinanganak na mahina. Kung walang mag-aalaga sa kanila, hindi sila mabubuhay. Kahit si Akaza noong sanggol pa lamang ay tiyak na may nag-alaga upang umabot sa kanyang kalagayan ngayon. Kaya naman, iginiit ni Tanjiro na ang layunin ng pagiging malakas ay upang protektahan ang mga mahihina. Ang pananaw ni Akaza ay nagpapakita lamang na wala na itong lunas kaya sumumpa si Tanjiro na hindi niya ito patatawarin. Matapos marinig ang mga salita ni Tanjiro mas lalong nagalit si Akaza, ngunit sa mismong sandaling iyon naramdaman niya ang kamay ng kanyang yumaong guro sa likuran, na nagpapaalala na ang lahat ng tao ay nagsisimula sa pagiging mahina. Sa tulong ng iba unti-unti silang lumalakas, kaya umaasa ang kanyang guro na gagamitin ni Akaza ang kanyang lakas para protektahan ang iba. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ni Akaza at marahas niyang iwinaksi ang anino ng kanyang guro. Nagtaka si Tanjiro nang makitang sumuntok si Akaza sa hangin, pero bago pa man maunawaan ang nangyayari sumugod na si Akaza at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok. Ang bilis ni Akaza ay biglang naging kahanga-hanga, kaya naman napilitan si Tanjiro na humanap ng paraan upang makadepensa. Lumapit pa si Akaza at sumipa mula sa malapit na distansya na nagpatalsik kay Tanjiro. Napansin ni Tanjiro na ang mga atake ni Akaza ay tila nakatutok sa mga mahihinang bahagi ng kanyang katawan. Bago pa man siya makabuo ng plano, umikot na si Akaza sa kanyang likod at nag-asinta sa kanyang leeg ngunit mabilis siyang nakaiwas. Sa sandaling ito, naitanong ni Tanjiro sa sarili kung bakit biglang nagalit ng husto si Akaza. Ang bawat serye ng pag-atake nito ay nakamamatay, at ang kaunting kawalan ng focus ay maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, gumanti si Tanjiro gamit ang Hinokami Kagura upang lumikha ng isang tila ilusyong hiwa. Akala ni Akaza ay naiwasan na niya ito, ngunit nagawa pa rin siyang tamaan ng espada ni Tanjiro sa leeg. Napansin ni Akaza na ang pamamaraan ni Tanjiro ay tila may pagkakatulad sa mga shockwave na kanyang ginagamit, kaya patuloy niya itong ginitgit upang mas maunawaan ang teknik nito. Nang sumable ang isang atake ni Akaza, sinamantala ito ni Tanjiro upang magpakawala ng isang direktang hiwa. Ngunit, lumabas na sinadya ito ni Akaza upang mahawakan ng mahigpit ang espada ni Tanjiro. Sinubukan ni Tanjiro na gumamit ng headbutt ngunit wala itong epekto, kaya nawala na siya ng pag-asa at inakalang mababali na ang kanyang espada. Sa kabutihang palad, mabilis na nagbalik si Giyo sa labanan at pinutol ang kamay ni Akaza upang iligtas si Tanjiro. Agad na pahilim ni Akaza ang kanyang kamay sa isang kisap mata, samantala naramdaman ni Giyo na umiinit ang kanyang katawan kasabay ng matinding sakit sa kanyang likod. Ito ang pambihirang pagkakataon na kailangang ibuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, dahil ang kalaban sa kanyang harapan ay may kakayahang mas higit sa kanya.
Sa isang maikling sandali, naramdaman ni Gio na may nagising sa loob ng kanyang katawan, isang lakas na nakakamit lang ng mga mandirigma kapag nalagpasan ang bingit ng kamatayan na ang Demon Slayer Mark. Matapos ito, sumugod si Gio kay Akaza sa isang pambihirang bilis, kahit si Akaza ay nagulat sa bilis nito at hindi agad nakaiwas. Patuloy na ginitgit ni Gio si Akaza gamit ang sunod-sunod na hiwa mula sa fourth form, ngunit hindi madaling talunin si Akaza dahil mabilis itong nakasabay sa bagong bilis ng Water Hashira, at hinamon pa nito si Gio sa pagsasabing kung ito lang ba ang kaya mong gawin. Kasunod nito ang isang napakagandang pagpapalitan ng mga atake sa pagitan ng dalawa. Dahil sa kanyang bilis, nagawa ni Gio na mag-iwan ng maraming sugat sa katawan ni Akaza. Bagamat mabilis na naghihilom ang upper 3, patuloy pa ring ibinuhos ni Gio ang pinakamalakas at pinakamabilis na teknik ng water breathing. Mula sa pagdaloy ng tubig hanggang sa magulong agos, nagawa niyang wasakin ang halos buong katawan ni Akaza. Ganun pa man, umaasa sa kanyang mabilis na paggaling, sumagot si Akaza ng mga sunod-sunod na suntok upang tapatan ang Water Hashira. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay nahanap na rin ni Tanjiro ang dalawa. Nang makitang nahihirapan ng Water Hashira sa laban, binalak niyang sumaklolo, ngunit napagtanto ni Tanjiro na sa sandaling ito kailangan niyang manatiling kalmado upang suriin ang lakas ng kalaban. Napatanong ito sa sarili kung bakit nagiging eksakto ang bawat patama ni Akaza, at kung paano nito nagagawang salagin ang mga atake mula sa blind spot. Dito naalala ni Tanjiro ang sinabi ni Akaza noong labanan nito si Rengoku, na kapag ang fighting spirit ng isang tao ay nalinang hanggang sa rurok nito, maaabot nito ang tinatawag na Supreme Territory. Nagtaka si Tanjiro kung ano ang ibig sabihin ng fighting spirit na ito, kung siya ay nakakaramdam sa pamamagitan ng amoy, maaari kayang nararamdaman ni Akaza ang mga atake sa pamamagitan ng fighting spirit o killing intent ng kalaban. Naalala nito ang nakaraang pag-uusap nila ni Inos, noong panahong iyon sinabi ni Inos na tuwing may nagtatangka sa kanyang buhay ay nakakaramdam siya ng matinding panginginig sa kanyang katawan. Kaya noong nasa entertainment district, nagawa niyang iwasan ang nakamamatay na patama mula sa likod ni Gyutaro. Napatunayan pa ito ni Inos nang hulaan niya kung saan nakatingin si Tanjiro, ipinapakita nito na kaya niyang makaramdam ng mga nakatagong masasamang hangarin, ngunit inamin din ni Inos na kung ang isang tao ay walang masamang hangarin ay hindi niya ito mapapansin. Katulad na lang ng matandang babae sa bahay pahingahan na biglang sumulpot sa likod, kaya naisip nito na kung may tatago ang kagustuhang pumatay mas madaling malalapitan ang kalaban. Nang maalaala ito, naramdaman ni Tanjiro na napakahirap nitong gawin dahil ang mga mandirigma ay kailangang magkaroon ng determinasyong pumatay upang magapi ang mga demon. Bagamat tila isang simpleng kwentuhan lamang iyon noon, naniniwala si Tanjiro na malaki ang maitutulong nito sa kasalukuyan niyang laban. Naitanong nito sa sarili kung anong klaseng pagsasanay ang pinagdaanan ni Akaza upang maging ganito kalakas, at may paraan kaya upang magulo ang compass needle ng Blood Demon art nito. Upang mahanap ang sagot, nagpasya si Tanjiro na sumugod muli upang subukan ang kakayahan ng kalaban. Gaya ng inaasahan, nang gamitin ni Tanjiro ang Hinokami Kagura sa likod ni Akaza, agad nitong nasalo ang kanyang espada. Sa isang napakaikling sandali, nagawa ni Tanjiro na iwasan ang isang nakamamatay na suntok mula kay Akaza sa napakalapit na distansya. Pagkatapos nito, binuod ni Tanjiro ang lahat ng mga detalye mula sa simula ng laban, at bahagyanan niyang nauunawaan ang tinatawag na Realm of the Highest na binanggit ni Akaza. Naalala niya ang araw kung kailan tinanong niya ang kanyang ama kung ano ang iniisip nito tuwing sumasayaw ng Hinokami Kagura. Sinabi ng kanyang ama na kung sakaling hindi na mabuti ang kalusugan niya sa susunod na taon, si Tanjiro na ang papalit sa kanya. Ngunit, sinabi ng ama nito na hindi siya nakakaramdam ng pagod tuwing isinasagawa ang sayaw na iyon, nabanggit nito na tuwing bagong taon ang pamilya nila ay nagtatanghal ng sayaw para sa Diyos ng Apoy. Ito ay isang napakahirap na sayaw na isinasagawa mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, na binubuo ng 12 magkakaibang hakbang na kailangang ulit-ulitin ng libu-libong beses. Noong unang matutunan ng kanyang ama ang sayaw na ito, marami pa itong mga hindi kinakailangang galaw. Noong una, nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang paghinga, iniisip na baka maraming galaw na hindi naman kailangan. Ipinaalala nito kay Tanjiro na habang nag-aaral ay kailangang isa puso at isa katawan ang bawat galaw. Gamitin ang lahat ng pandama upang madama ang indayog ng sayaw hanggang sa huling patak ng dugo, ang pinakamahirap na bahagi na nagpapahina sa mga sumasayaw. Ngunit kalaunan kapag nasanay na sa mga galaw, maaari nang alisin ang mga hindi kailangang kilos upang makalikha ng pinakamataas na lakas sa kaunting galaw lang. Ang mahalaga ay ang tamang paghinga at pagkilos, kung saan doon na mag-uumpisa maging transparent ang isipan.
Sa una kailangang isaulo ang bawat galaw, at doon bubuksan ang 5 pandama at magiging mulat sa bawat bahagi ng sariling katawan. Ang antas na ito ay makakamit lang kapag ang sarili ay naitulak na sa limitasyon, ngunit naniniwala siya na basta't magsumikap si Tanjiro tiyak na magtatagumpay ito. Makalipas ang ilang araw, lumitaw ang isang mabangis na oso sa kabilang bahagi ng bundok na madalas umatake ng mga tao. Kaya naman, ang pamilya nito ay nagpaningas ng apoy sa paligid ng bahay at nagkabit ng mga lubad na may mga kampana. Noong gabing iyon, naramdaman ng ama ni Tanjiro na may hindi magandang mangyayari. Agad itong bumangon at sinabihan si Tanjiro na sumama sa bundok upang patayin ang osong iyon. Dahil sa napakakapal ng nyebe, kaunting lakad pa lang ni Tanjiro ay nakaramdam na siya ng matinding pagod, habang ang kanyang ama na may sakit ay hindi man lang nakitaan ng kapaguran. Pagdating sa lugar nakaramdam ng matinding takot si Tanjiro dahil napakalaki ng oso, habang ang kanyang ama ay tahimik na hawak ang palakol at nakaharap dito. Sinabi nito na kung may manggahas na manakit sa kanyang pamilya, hindi niya sila kaaawaan anuman ang kanilang bilang. Kung hindi ito aalis, tatapusin niya ang buhay nito ngayon mismo. Nang umatake ang oso, mabilis siyang umatras ng isang hakbang at tinaga ang ulo nito. Si Tanjiro na nasa likod ay nasaksihan ang pakikipaglaban ng kanyang ama at labis na namangha, sa isang kurap lang nagawa ng kanyang ama na magpakawala ng 2 sunod na taga upang patayin ang oso gamit ang maliit na palakol. Bago tapusin ang oso, hindi nagpakita ng anumang emosyon ang kanyang ama, at pinaalalahanan naman siya na itatak sa isip ang nasaksihan. Dito na naintindihan ng binata na tinuturuan siya ng ama kung paano maabot ang transparent world, kaya noong nag-focus siya kanina ay naiwasan ang pamatay na atake ni Akaza. Laging sumusuporta si Gyo sa oras na delikado pero maging sa atakeng iyon ay di ito nakakilos, subalit dahil doon ay nakapasok siya sa transparent world kahit 1 segundo lang. Sa mundong iyon, kaya niyang makita ang loob ng katawan pati na ang mga kalamnan ni Akaza, katulad ng pagkakakita niya sa Upper Moon 4 na si Hantengo sa nayo ng mga panday. Sa pamamagitan ng pag-focus sa pag-iwas mas mabilis ang kanyang reaksyon, at sa estadong iyon mas naging maayos ang paghula niya sa parating na atake at mas bumilis ang kilos. Nakita niya ang daloy ng aura sa loob ni Akaza at maging ng kanyang katawan, at sa pamamagitan ng transparent world ay maaari niyang maitago ang fighting spirit at talunin si Akaza. Sa sandaling ito, ang Water Hashira at si Akaza ay patuloy pa ring naglalaban ng matindi gamit ang kanilang mga sariling estilo. Ngunit dahil tao lamang si Gyo, ang kanyang mga sugat ay hindi gumagaling katulad ng sa kanyang kalaban. Sa kabilang banda patuloy pa rin ang pag-obserba ni Tanjiro, habang si Akaza ay mayabang na nagpahayag na naipakita na ni Gyo ang lahat ng form ng water breathing, kaya oras na upang wakasan ang laban. Pagkatapos nito, binali niya ang espada ni Gyo, ngunit nang akmang tatapusin na nito ang Water Hashira, mabilis na umatake si Tanjiro. Labis na nagulat si Gyo sa kakaibang aura nito, maging si Akaza ay naramdaman na si Tanjiro sa ngayon ay napakadelikado at hindi ordinaryo. Sa katunayan, ang bawat cell sa kanyang katawan ay nag-uutos na patayin agad si Tanjiro. Sa puntong ito, nakatutok na ng buo si Akaza kay Tanjiro kaya naisamantalahin ng Water Hashira ang pagkakataon upang tapusin ito. Nang walang ano-ano minax out ng Upper 3 ang Compass Needle at lumikha ng 12 clone, na sunod-sunod nagpakawala ng walang katapusang mga suntok sa hangin. Labis na nag-alala si Gyo sa teknik na ito kaya napilitan siyang gamitin ang Deadcom upang protektahan ang sarili. Habang ang mga suntok ni Akaza ay winawasak ang lahat sa paligid, si Tanjiro ay tuluyan ng nakapasok sa transparent world. Sa lugar na ito, nararamdaman niya na ang lahat ay gumagalaw ng napakabagal at bawat kilos ni Akaza at Gyo ay malinaw niyang nakikita. Noong una, akala ni Tanjiro ay bumagal ang oras sa paligid, ngunit sa katotohanan, ang bilis ng atake ni Akaza gamit ang kanyang huling teknik ay napakabilis. Hindi ito kayang harangin ni Gyo kaya nagtamo siya ng mga malalalim na sugat. Nang matapos ang teknik nagulat si Akaza dahil buhay pa si Gyo, kaya muli nitong inalok ang Water Hashira na maging isang demon, umaasang hindi ito mamamatay ng walang saysay tulad ni Tanjiro at Rengoku. Pagkarinig nito, nagtaka si Gyo dahil malinaw na buhay pa si Tanjiro sa kanyang likuran, kaya naniniwala ito na ang pagkakataon para kay Tanjiro na patayin ang Upper Moon 3. Ngunit, biglang sumigaw si Tanjiro at sinabing katapusan mo na Akaza, dahilan para lumingon ito at magulat nang makitang buhay pa ito. Hindi ito makapaniwala na naiwasan ni Tanjiro ang lahat ng kanyang mga atake kahit ginamit na niya ang best technique, at bukod pa dito si Tanjiro ay nagbago at nawala ang intensyong pumaslang. Dahan-dahang naglalakad si Tanjiro palapit kay Akaza nang hindi man lang ito nakatugon, at pagkatapos nito ginamit ni Tanjiro ang Hinokami Kagura upang putulin ang ulo nito.
Si Gio ay lubhang nagulat nang makitang naputol nito ang ulo ng isang upper moon, at maging si Akaza ay labis na nagulat dahil bilang isang demon na nabuhay ng ilang daang taon, ngayon lang siya nakakita ng isang kalaban na walang fighting spirit. Si Akaza ay palaging may tiwala sa sarili bilang isang master sa pakikipaglaban na may napakabilis na bilis, ngunit nalampasan ni Tanjiro ang bilis at lakas na pinagsikapan niyang sanayin sa loob ng 100 taon. Kaya naman, iniisip ni Akaza na naabot na ni Tanjiro ang pinakamataas na antas na palagi niyang hinahanap, isang antas na hindi pa niya nararating. Ngunit sa halip na sumuko sa tadhana, mahigpit na hinawakan ni Akaza ang kanyang ulo upang hindi ito tuluyang humiwalay sa kanyang leeg. Naniniwala siya na kaya pa niyang lumaban upang maabot ang pinakamataas na antas. Nang makita ito ni Gio, agad niyang inihagis ang kanyang espada sa ulo ni Akaza upang tuluyan itong tapusin. Bagamat ang ulo ay naging abo na, ang diwa ni Akaza ay gising pa din at ayaw sumuko. Sa panig ni Tanjiro, labis na siyang napagod at nanginginig ang kanyang mga kamay kaya hindi na mahawakan ang espada ng maayos. Nang bigla, ang katawan ni Akaza ay tumayo kahit wala na itong ulo, bukod pa dito naghanda pa ito ng isang teknik upang bigyan si Tanjiro ng sunod-sunod na suntok. Mabuti na lang at may sapat pang lakas si Tanjiro upang maiwasan ang unang suntok ni Akaza, habang napatanong si Gio kung bakit hindi pa namamatay si Akaza at sa halip nagre-regenerate pa ang ulo. Ngunit bago pa man makahanap ng sagot, nakatanggap si Tanjiro ng isang malakas na sipa na nagpatalsik sa kanya. Nagtataka ito kung anong kailangan para tapusin si Akaza katulad ng magkapatid na Gyutaro at Daki noon, ngunit malinaw na ang ulo ni Akaza ay nahulog at naging abo na, kaya hindi maaaring maging ganoon. Iniisip nito na si Akaza tulad ni Muzan, ay ganap na kayang magpatubo muli ng ulo pagkatapos itong mawala. Sa harapan ni Tanjiro, binubugbog ni Akaza ang Water Hashire kahit ang lakas nito ay sagad na. Sa kasamaang palad, si Tanjiro ay nawalan na ng lakas kaya hindi na niya matulungan si Gio at tuluyan ng nawala ng malay. Sa sandaling ito, biglang huminto si Akaza at naglakad patungo kay Tanjiro. Nang makita ito ni Gio, ginamit niya ang huling natitirang lakas upang magpakawala ng ilang serye ng pag-atake. Ngunit kahit gaano karaming taga ang ibigay niya, ang bilis ng paggaling ni Akaza ay napakatindi pa rin. Kahit na ibinuhos na nito ang lahat ng lakas upang magpakawala ng maraming taga sa katawan ni Akaza, patuloy lang itong naghilom habang siya ay paralisado na ang kaliwang kamay at di na makadinig ang kaliwang tenga. Muling nagtungo si Akaza kay Tanjiro, kaya sumigaw ang Water Hashira na kung gusto nitong tapusin si Tanjiro ay dumaan muna sa bangkay niya. Sa wakas, ang matatag na diwa ni Gio ay nakaantig sa puso ni Akaza, na nagdulot sa kanya na muling makita ang alaala ng kanyang guro. Nang akmang susuntukin ni Akaza ang alaalang iyon, isang babae ang humawak sa kanyang kamay. Kasabay nito, pinayuhan siya nito na sumuko na at huwag nang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ngunit sinabi ni Akaza na hindi siya maaaring huminto at kailangan niyang patayin ang lahat ng humaharang sa kanyang landas. Dahil ang layunin niya ay maging mas malakas kaysa kanino man upang magdala ng gamot para sa kanyang may sakit na ama at upang mabuhay sa malupit na mundong ito. Noong siya ay tao pa ang tunay na pangalan niya ay Hakuji, isang batang lalaki na madalas magnakaw upang makalikom ng pera para ipanggamot sa kanyang ama. Kaya naman, madalas siyang huliin ng mga awtoridad at dumanas ng maraming mabibigat na parusa. Ang mga tato sa braso ni Hakuji ay patunay na siya ay nagkasala, at bagamat 11 na taong gulang pa lamang mayroon na siyang pisikal na pangangatawan na higit sa ordinaryong tao. Kahit na dumanas ng maraming sugat ang kanyang katawan, hindi siya kailanman natakot. Sa katunayan, itinuturing pa siya ng mga pinuno ng nayon bilang isang demon at hindi tao. Nang makauwi si Hakuji sa bahay, nagmamadaling lumapit ang isang kapitbahay upang ibalita na ang kanyang ama ay nagpakamatay dahil alam nitong siya ay pabigat lamang sa kanyang anak. Tinanggap niya ang ganoong kapalaran upang si Hakuji ay makapamuhay ng marangal at hindi na magkasala pa. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama, gumuho ang mundo ni Hakuji at naramdaman niyang ang mundong ito ay dapat na sumpain. Sa halip na mamuhay ng marangal, si Hakuji ay naging isang rebeldeng kabataan na nanggugulo sa kanilang nayon. Itinatanong nito sa sarili kung bakit kailangang mamatay ng kanyang ama habang ang mga walang kwentang tao ay patuloy na nabubuhay. At kahit na dumanas siya ng maraming parusa mula sa mga pinuno upang turuan siya ng leksyon, hindi siya nakikinig. Sa tuwing naaalala niya ang hitsura ng kanyang ama kung saan makikita ang mga buto nito, nakararamdam siya ng matinding sakit sa puso. Naniniwala si Hakuji na kung patuloy lang niya itong aalagaan, tiyak na gagaling sana ang kanyang ama. Sa katunayan, handa siya na mamatay kapalit ng kanyang ama upang hindi na ito magdusa pa sa sakit.
Ipinapakita nito na ang tunay na pagkatao ni Hakuji ay isang mabuting tao na palaging inuuna ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay bago ang sarili. At sa mismong sandaling iyon, isang martial artist na nagngangalang Kizo ang lumitaw at pinuri si Hakuji na may malaking potensyal. Ngayon, ang imahe ng taong iyon ay muling lumitaw na nagpaalala kay Akaza sa nakaraan na matagal na niyang nakalimutan. Unang inanyayahan ni Kizo si Hakuji sa kanyang dojo, ngunit hindi nakinig si Hakuji at hinamon pa ito sa isang laban. Kaya naman, nagpakita si Kizo ng ilang simpleng galaw upang turuan ng leksyon si Hakuji. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok na naging dahilan upang mawala ng malay si Hakuji sa mismong lugar na iyon. Isang oras matapos magising, dinala si Hakuji ni Kizo sa kanyang dojo. Ipinakilala niya ang sarili bilang tagapamahala ng isang dojo na nagtuturo ng Soryu style, ngunit dahil walang mga mag-aaral napilitan siyang mabuhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ang unang tungkulin na ibinigay ni Kizo kay Hakuji ay ang alagaan ng kanyang anak na babae na may sakit na si Koyuki. Sinabi ni Kizo na ang kanyang asawa ay nagpakamatay dahil sa labis na pagod sa pag-aalaga sa kanilang anak. Ito ang nagdulot kay Kizo na maramdamang napakahina niya at walang naitulong sa kanila. Pagkarinig nito, labis na nagulat si Hakuji kung bakit nagtiwala si Kizo sa isang kriminal na katulad niya upang alagaan ang kanyang anak. Ganun pa man, naniniwala si Kizo na dahil naturuan na niya si Hakuji ng leksyon wala nang dapat ipag-alala. Ngayon, naisip muli ni Akaza na ang kanyang guro at si Tanjiro ay may isang malaking pagkakatulad. Noong oras na iyon, dinala ni Kizo si Hakuji sa kinaroroonan ng kanyang anak na si Koyuki. Ang mahina at payat na hitsura ng babaeng ito ay nagpaalala kay Hakuji sa kanyang ama noong ito ay nabubuhay pa. Sa puntong ito ipinakilala ni Kizo ang kanyang anak kay Hakuji, habang pinalalakas ang loob ni Hakuji na maging natural lang at walang dapat ikahiya. Ang unang itinanong ni Koyuki ay tungkol sa mga sugat sa mukha ni Hakuji, ngunit giit nito na okay lang siya. Mula nang maging malapit sina Koyuki at Hakuji, mas naging madali para kay Hakuji ang alagaan ito. Sa pagkakaalam ni Hakuji, ang babaeng ito ay may napakahinang pangangatawan. Kaya naman, madalas siyang nagbabantay sa tabi ng kama nito gabi-gabi upang magpalit ng damit at sapin sa higaan. Maging ang pagpunta sa banyo ay siya na rin ang nag-aasikaso, pero dahil may karanasan na siya sa pag-aalaga sa kanyang ama, sanay na siya sa mga ganitong gawain. Sa panig ni Koyuki, nararamdaman niyang siya ay pabigat lamang kaya paminsan-minsan ay humihingi siya ng paumanhin. Nagtataka si Hakuji kung bakit ang taong may sakit pa ang laging humihingi ng tawad, gayong sila naman ang mas nahihirapan at hindi siya. Lumalabas na iniisip ni Koyuki na dahil sa kanya, hindi malayang nakakapagsanay o nakakalabas si Hakuji upang maglibang. Sinabi ni Hakuji na hindi niya kailanman naisip ang mga ganoong bagay, ngunit kung gusto ni Koyuki maaari niya itong dalhin sa tulay mamayang gabi para manood ng pailaw. Nangako ito na kahit di man sila makapunta ngayon ay marami pa namang pagkakataon sa mga susunod na taon. Nang marinig ito, labis na naantig si Koyuki at napaiyak, habang si Hakuji ay hindi maunawaan kung bakit ito laging umiiyak. Pagkatapos nito, bumalik siya sa dojo upang magsanay kasama si Kizo. Sa pagtatapos ng araw, nag-usap ang mga ito upang mas mapalalim ang pagkakakilala sa isa't isa. Nalaman ni Hakuji na si Kizo ay hindi talaga isang martial artist, ngunit nagawa pa rin itong magkaroon ng malawak na lupain at dojo. Lumalabas na noong araw na iligtas ni Kizo ang isang matanda mula sa mga tulisan, at dahil sa paghanga ng matanda sa estilo niya sa martial arts ay ipinamana nito ang lupain sa kanya. Ganun pa man, sa lugar na iyon ay maraming masasamang loob ang nagkakainteres sa lupain. May isang kalapit na dojo ang madalas na nanggugulo kay Kizo, kaya hindi siya makatanggap ng iba pang mag-aaral. Si Hakuji lamang ang pinalad na tinanggap niya bilang estudyante at naging tagapag-alaga ng anak na si Koyuki. Ang pagkakataong ito ang nagligtas sa kaluluwa ni Hakuji mula sa pagiging isang kriminal, ngayon ay nakatagpo na siya ng liwanag sa kanyang buhay. Pagkaraan ng 3 taon si Hakuji ay sumapit na sa edad na 18, habang si Koyuki naman ay 16 na taong gulang na at makikitang gumaling na ito sa kanyang sakit. Isang araw, ipinatawag ng guro si Hakuji upang pag-usapan ang isang napakahalagang bagay. Nais niyang ipamana kay Hakuji ang dojo at pahintulutan itong pakasalan si Koyuki. Nang marinig ito, napanganga si Hakuji sa hindi kapani-paniwalang balita. Ang kanyang buhay na nagmula sa pagiging kriminal na walang kinabukasan, ngayon ay magkakaroon na ng asawa at magiging pinuno pa ng dojo. Kaya naman, tuluyan nang naniwala si Hakuji sa huling habilin ng kanyang ama na maaari pa siyang magkaroon ng marangal na buhay. Yukon-ulong nagpasalamat si Hakuji sa mag-ama, nangako na poprotektahan ang dalawa kahit buhay man niya ang maging kapalit.
Kinabukasan, bumalik siya sa puntod ng kanyang ama upang ibalita ang kanyang nalalapit na kasal. Ngunit nang bumalik sa dojo ng hapong iyon, isang malagim na balita ang sumalubong sa kanya. Isang masamang loob ang naglagay ng lason sa balon upang patayin ang mag-ama. Dahil alam nilang hindi nila matatalo sina Kizo at Hakuji sa patas na labanan, gumawa sila ng ganoong karumal-dumal na paraan. Muli, ang mga taong mahalaga kay Hakuji ay kinuha sa kanya na nagdulot ng matinding kawalan ng pag-asa at pighati. Naalala niya noong isang gabi lang, nagkausap pa sila ni Koyuki. Noon, inakala ni Koyuki na hindi na siya mabubuhay ng matagal, ngunit nangako si Hakuji na taon-taon silang manunood ng paputok. Ang pangakong iyon ang nagbigay kay Koyuki ng lakas na labanan ng sakit at patuloy na mabuhay. Hawak ang kamay ni Hakuji, ipinakita niya ang labis na kaligayahan na makakasal na sila. Doon ay nangako rin si Hakuji na magiging mas malakas pa siya upang protektahan ito habang buhay. Sa kasamaang palad, kung kailan pa siya kailangan para protektahan ito ay wala siya sa tabi nito, isang tunay na kahabag-habag na pangyayari. Sa gabing iyon mag-isa itong sumugod sa kalapit na dojo upang maningil ng utang. Dahil nag-iisa lang si Hakuji, akala ng mga naroon ay nagpapakamatay lang siya, ngunit ang naging resulta, walang awang pinagbubugbog ni Hakuji ang bawat isa sa kanila, at brutal damanak ang dugo sa buong dojo. Pagkatapos nito, ibinalita sa Panginoon ng lupain na pinaslang ni Hakuji ang kabuoang 67 katao. Ang lahat ng biktima ay halos hindi na makilala dahil sa tindi ng mga pinsala, kaya itinuring si Hakuji na isang tunay na demon at hindi na tao. Ang balita tungkol sa demonyong ito ay mabilis na nakarating kay Muzan, agad siyang naglakbay patungo roon upang hanapin si Hakuji at kumpirmahin kung ito nga ay isang demon. Dahil sa sobrang daldal ni Muzan, sinuntok ito ni Hakuji subalit nakaiwas ito at pinabaon ang kamay sa ulo mismo ng binata. Dahil nawalan na ng mga mahal sa buhay wala nang pakialam si Hakuji sa sarili, kaya tinanggap nito ang dugo ni Muzan at naging isang demon sa ngalan ni Akaza. Mula noon, nakalimutan na ni Akaza ang lahat ng kanyang alaala noong siya ay tao pa. Baliw siyang sumasabak sa pakikipaglaban upang maghanap ng lakas, ngunit kahit gaano kadaming tao ang kanyang paslangin, hindi pa rin siya nakakaramdam ng kasiyahan dahil sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, siya ay nag-iisa at walang sinumang mapoprotektahan. Ang kanyang buhay ay isang malungkot na kwento kung saan paulit-ulit siyang lumaban ng patas pero paulit-ulit na natalo at nawalan. Kahit mamatay man siya ay hindi na makakapunta kung asa ng tatlo, kaya ang pagpapaalala ni Tanjiro sa kanyang masakit na nakaraan ay kanyang kinasusuklaman. Sa kasalukuyan, labis na nagulat si Giyo nang makitang dahan-daang bumabalik ang ulo ni Akaza. Inisip ng Water Hashira na kailangan niyang tapusin si Akaza bago pa ito tuluyang makarecover, ngunit bago pa man siya makakilos, nagpakawala si Akaza ng isang napakalakas na suntok na nagpatalsik sa kanya. Ang malakas na tunog ng suntok na iyon ang nagpagising kay Tanjiro, sa kanyang harapan naghahanda na si Akaza ng atake para tapusin si Giyo. Sinubukan itong sumugod ngunit napinsala na ang kanyang kamay na dahilan para mabitawan ang espada, subalit nagpatuloy lang ito at sinuntok ng buong lakas ang Upper Moon. Ang suntok na ito ay katulad ng paraan ng pagtuturo ni Kizo kay Hakuji noon upang baguhin ang ugali nito. Sa sandaling iyon, naalala ni Akaza na noon pa man ay labis na siyang nagagalit sa mga mahihina dahil hindi nila kayang humarap sa patas na laban at gumagawa lamang ng mga duwag na paraan tulad ng paglason sa balon. Naniniwala siya na ang mga mahihina ay walang karapatang mabuhay at dapat lamang lipulin. Dahil dito, muling nag-ipon ng lakas si Akaza upang magpakawala ng huling atake na tatapos kapwa kina Giyo at Tanjiro. Nang makita ni Tanjiro ang posisyon ni Akaza, agad niyang nalaman na ito ang teknik na kumitil sa buhay ni Rengoku. Kung kaya, sinikap niyang itulak si Giyo palayo sa saklaw ng atake. Nang masaksihan ni Akaza ang katapangan ni Tanjiro, doon lamang niya napagtanto ang katotohanan, na siya mismo ang mahinang nilalang na nagpatangay sa kadiliman at naging demon. Kaya naman, ibinaling niya ang kanyang sariling nakamamatay na suntok sa kanyang sariling katawan. Labis na nagulat sina Tanjiro at Giyo sa hindi inaasahang desisyon niyang ito. Hindi na rin hinayaan ni Akaza na muling mabuo ang kanyang katawan dahil alam niyang natalo na siya mula pa lang nang maputol ni Tanjiro ang kanyang ulo, kaya naman nais na lamang niyang mamahinga sa impyerno at huwag nang lumaban pa. Hindi maintindihan ni Tanjiro at Giyo kung ano ang nakikita ni Akaza habang dahan-dahan itong naglalakad ng walang malay. Lumalabas na sinasabi ni Akaza ang kanyang mga huling salita ng paghingi ng tawad sa kanyang pamilya. Ngunit kapwa ang kanyang ama at ang kanyang guro ay itinuturing pa rin siyang anak at walang anumang sambat sa kanya.
Ang tanging boses na lamang ni Muzan ang pilit na nag-uutos sa kanya na huwag sumuko, at sa sandaling iyon ay muntik nang magbago ang isip ni Akaza upang magpatuloy sa laban. Ngunit, nang magpakita ang kanyang asawa na si Koyuki, doon na ito tuluyang bumalik sa tunay niyang katauhan. Niyakap nito ang asawa habang umiiyak at humihingi ng tawad dahil sa huli niyang pagdating, at sa hindi niya pagtupad sa pangakong paprotektahan ito habang buhay. Nagdulot ito ng malaking kaligayahan kay Koyuki dahil naalala pa rin siya ni Hakuji, at kapwa ang ama at guro nito ay labis ding natuwa sa kanyang pagbabalik. Sa huli, habang nakangiti si Koyuki, tuluyan ng naging abo at naglaho si Akaza habang nasa piling ng kanyang asawa, isang masayang katapusan para sa Upper Rank 3. Sa pagkakataong ito, nakahinga na ng maluwag si Tanjiro dahil natapos na ang lahat. Bigla niyang naalala na nasa panganib si Lady Tamayo kaya hindi siya dapat magpahinga, ngunit dahil sa sobrang kapaguran ay agad din siyang nawala ng malay. Ang Water Hashira ay wala na ring lakas kaya itinarak na lamang nito ang kanyang espada at natulog sa tabi. Sa paligid, ang mga uwak ay patuloy na nagbabalita na nagawa ng talunin ni Tanjiro at Gyo ang Upper Moon 3. Sa kabilang banda labis na nadismaya si Upper Moon 1 Kokushibo kay Akaza dahil madalas nitong sinasabi noon na nais siyang talunin nito, ngunit ngayon ay tinalikuran nito ang landas patungo sa pinakamataas na lakas at pinili ang kamatayan. Maging si Upper Moon 2 Doma ay nakatanggap din ng balita tungkol sa pagkamatay ni Akaza, ngunit sa halip na malungkot para sa kanyang kasamahan, tumawa pa ito ng malakas dahil abala siya sa pagpapakasaya sa kanyang bagong huli. Matapos mabalitaan ang tagumpay ni Tanjiro at Gyo, labis na nagmalaki at natuwa si Muichiro. Siya kasama ang iba pang mga Hashira ay lalong nagkaroon ng determinasyon na lipulin ang mga demon. Sa kabilang bahagi, abala pa rin si Murata sa pakikipaglaban upang protektahan si Zenitsu. Si Inos naman ay nagwawala dahil hindi pa rin siya nakakatagpo ng malakas na demon na makakatapat niya. Samantala, patuloy pa rin sa masugid na paghahanap si Genya sa kanyang kuya sa iba't ibang dako ngunit hindi niya ito makita. Lumalabas na ang kanyang kuya ay nagbubuhos ng galit sa mga mabababang demon upang pilitin ang mga itong ituro kung nasaan ang mga Upper Moon. Sina Kiriya at ang kanyang dalawang kapatid na babae ay patuloy pa ring sinusuri ang bawat sulok ng Infinity Castle upang hanapin si Muzan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin nagpapakita ng anumang bakas si Muzan na nagdudulot ng matinding tensyon sa batang pinuno. Ganun pa man, naniniwala si Kiriya na tiyak na mahahanap din siya ng mga uwak ng Demon Slayer Corps. Sa sandaling iyon, muling ginamit ni Upper Moon 4 ang tunog ng kanyang biwa upang baguhin ang anyo at istruktura ng Infinity Castle, na nagdulot sa lahat ng silid na pumunta patungo sa Hilaga, magsalungat at muling i-reset ang kastilyo para sa ikalawang bagso ng digmaan. Nang makita ito ni Kiriya, labis siyang nabahala kung ano ang pinaplano ng mga demon, ngunit pinilit niyang pakalmayan ang sarili upang ipagpatuloy ang paghahanap sa kinaroroonan ni Muzan. Samantala, si Muzan ay walang anumang pagkabahala sa pagkamatay ni Akaza, tiwala siya na hanggat buhay siya, tiyak na malilipol ang buong Demon Slayer Corps. Sa kabilang panig, kapwa sina Tanjiro at Gyo ay matagal nang walang malay at hindi pa rin nagigising. Dito na nagtatapos ang first movie ng Infinity Castle, sana ay nag-enjoy kayo sa panunood.